Marahil tinagamit dito yung aklat ng Hebreo 1:3. Palibasa siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Kaya kung kukunin po natin yung larawan na lumalang sa kanya, ay yung larawan na yun, Diyos yun At yung larawan na yun, ng pagka-Diyos, yun din ang larawan ng Ama. Ngayon, binanggit doon sa Colosas 3:10, yung larawan na yun, lumalang sa Kanya. Sinong sa Kanya? Tapos tatakbo dyan sa Colosas, 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos. Lumilitaw si Kristo. Na ang pagkasabi, na di nakita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ngayon, kung kukunin po natin sa kapahayagan kong ito, yung Colosas 3:10, yung larawan, lumalang sa Kanya. Sino sa Kanya ang tinutukoy doon? Yung tinutukoy, yung pahayag ng Apostol na si Pablo, panganay ng lahat ng mga nilalang. So, kung kukunin po natin, mga kapatid ko, merong binanggit doon, larawan na lumalang sa Kanya. Lumilitaw yung panganay na larawan na lumalang sa Kanya. Yun ang tinatawag na panganay ng Ama. Panganay ng Ama yun. Kaya nga yung panganay, mga kapatid, dinala sa kalupaan sambahin ng lahat ng mga anghel. Yun ang tinatawag na bigatin. Yun ang bugtong na kaisa-isang anak ng Ama. Yun ang kanyang larawan Ngayon, meron binanggit naman doon sa Colosas 1:18. Panganay din. Siya pa rin ang ulo ng iglesia. Panganay saan? Panganay sa mga patay. Yun Panganay sa mga patay. Ngayon, firstborn. Pag sinabing firstborn, saan? Sa mga patay. Yes. Sa mga patay. Ngayon, hindi naman nangangahulugan kapag sinabing panganay sa mga patay. Diyos ba yun? Panganay sa mga patay, Diyos ba yun? Hindi Diyos yun. Panganay sa mga patay, namatay din. Hindi Diyos yun. Hindi ko Diyos yun. Alin yung Diyos? Yung larawan ng lumalang sa Kanya. Yun ang larawan ng Ama. Yun ang bigatin Pero yung panganay sa mga patay, hindi Diyos yun. Hindi Diyos yun. Ano pa? Yung sinasabi doon sa aklat ng Roma, 8:29. Saan siya panganay? Panganay siya sa mga magkakapatid. Panganay siya sa magkakapatid. At sinabi, saan panganay sa magkakapatid? Saan siya panganay sa magkakapatid? Pag sinabing panganay sa magkakapatid, tumutukoy yun doon sa iglesia na katawan. Siya ang ulo Kaya siyang panganay sa mga magkakapatid.
Pero ang tanong, Diyos ba yun? Ha? Panganay eh. Diyos ba yun? Yung Diyos kasi binanong tatuloy. Ha? Yung larawan, na siyang pangalan, lumalang sa Kanya. Alin ang tinutukoy niya sa Kanya? Nilalang yun eh. Nilalang. Alin? Ito yung tinatawag na na physical. Physical. Na di umano, ito physical, merong tubo at laman. Yun ang panganay. Yung iniluwal ni Maria. Pero yung inilabas ng Ama, yung inilabas ng Ama, iba yun. Iba yun. May image, mayroon na yung talagang larawan yun. Talagang lumalalang na yun. Kaya nga sa Biblia, ano sabi ng Ama? Ngayon, ipinanganak kita. Sino may sabi? Ang Ama. Kung ang Ama may sabi, Diyos na siya. Diyos. Ano yung ipinanganak? Alanganin naman tao, o baka, o kabayo. Natural, Diyos ang nanganak. Ang anak, Diyos. Di ba kanina? Yun ang bigapin eh. Ngayon, magbibilang ngayon. Ilan Diyos? Ayan eh, magbibilang ngayon. Nagtatanong siya, di ba? Ilan Diyos? Yung tanong niya, may bilang na siya sa kanyang isip. Pag nagtanong. Hindi nagtatanong siya, alam niya ang bilang. Sa isip niya, ha? Yung tanong niya, alam niya yung sagot, dalawa. Alam niya eh. Tama? Kung si Kristo magbilang. Ako at ang mga. Sino ngayon totoo sa inyo? Si Kristo ba'y nasupungan ng kasinungalingan? Di lang sa inyo bilang? Kaya ng pagbibilang mo? Palagay ko, nakasunod, di siya nasupungan eh. Yung tao mandaraya eh. Nasusubuan pag bumilang. Kaya, kumbaga sa kalagayan ng gati, alam niyo sa gati, yung unawa kasi, ng isang tagapagturo at sa isang tagapagturo, merong unawa na hindi sila magkaakbay. Hindi sila magkaakbay. Dahil yung isa, hindi na naabot yung naabot mo. At yung isa naman, may pinaabot ang Diyos, abot mo. Sa kanya naman, hindi pinabot ng Diyos, kaya hindi kayo magkaakbay. Kaya, lilitaw ngayon, yung isa, dalawa. Pastor, okay lang magtanong. Okay. Kasi may 5 minutes na. Okay, go. Sige, pwede na ako magtanong. So, ako na lang muna. Sila. For the meantime. Last isang na pas, pwede na sila. Kaya magtanong kayo. Leia, Joseph, magtanong ha. Maganda kayo ng tanong ka, Pastor. Si Kristo ay, iba yung Kristo na pinanganak ng Ama. Tapos iba yung Kristo, Yung Jesus. yung may nung namatay sa, yung firstborn of the dead. Yung sabihin yung kanina, binabasa nyo kanina. Colossians 1:18. Iba yung Kristo na namatay sa mga, firstborn of the dead. Yung patotokos ng mga patay. As iba hindi yung Kristo ipinanganak. Jesus. Hindi pinanganak ng Jesus. Pinanganak ng Ama. Inarawan. Hindi pa sa atin natukoy ko, yung Ama. nasa bosom of the Father. Sige. John 1:18. Hindi, Anong kaibahan ng John 1:18? Sino yung pinanganak ng Ama at sino yung firstborn of the dead? Okay, ito ang mga katanong. Yung anak, nasa sinapupunan, at nung may ilabas ito, totally wala pang salita na salitang na ang ngalan ay Kristo. Wala pa ha?
ng Kristo. Ang tanging lamang ginamit ng Biblia, kung iyong nalalaman, ano ang pangalan ng kanyang anak. So, alam na, Pastor. Anak ha? Anong pangalan? Kasi kung alam, bakit ba magtatanong? Di ba ho? Ibig sabihin, hindi pa lumitaw sa salita Kristo. Yung pangalan Kristo ha? Kailan pa lumitaw ang pangalan Kristo? Pastor, yung paano lang po exact? Parang mabilis na sabi. Sino po yung firstborn among the dead? Firstborn of the dead. Kung kukunin po natin yung panganay na yun sa pamamatay, ito ay kumakapit, no? Sa pangalang Jesus Kristo. Ano sa anak po? Oo, yung anak. Sinabi umano na yun ang tinatawag na mayroong physical na inilabas ni Maria. So, sa pangalan ha, sa mga patay. So, siya po ba yung may kaluluwa espiritu? Oo, si Kristo. Si Kristo meron. Oo. May sino po yung Kristo may pinanganak na sinasabi niyo? Wala kang pasimula. Ay, hindi siya Kristo, pero... Dati nabigay mo sa akin na Sino yun? Puso pala yun. Tingnan niyo kung sino ha. Puso pala yun. Uulitin ko po, wala pa kong pangalan na ho, na Kristo. Okay. Ito ang pahayag po ng Ama sa Hebreo. Hebreo ha? Sa 1, Hindi maganda yung pit. Hebrews 1. 5 hanggang 6. Puso ngayon. Hebrews 1:5. Puso ngayon pala yung pit bag. Sapagkat kanino na sa mga anghel ay sinabi kay Asan, ikaw ay aking anak. Sabi ng Ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ang uli, ako'y maging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ang uli nang dinala niya ang kanyang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ay ang tanong, sino yun? May pinasasamba eh. Pinasasamba. Ang pinasasamba sa mga anghel, sino yun? Yung Diyos. Anak ng Diyos. Yung tatay, Diyos, ang ipinanganak. Ayun, kung panganay siya, may kapatid siya. May kapatid ko. Panganay. Medium lang. Ngayon, kung may panganay, may kapatid, Medium hindi yan. yung mga kapatid ng Diyos. Okay. Ito ho. Kung sino po yung mga kapatid ano. Ito papasin po ninyo ho. Diba si Kristo ay pinanganak? Diyos ang nanganak. Panganay siya. So, kung panganay siya, sa kalagayang espiritu, may kapatid siya. Amen. Diba ho? Kasi binanggit eh. Siya ang panganay sa mga magkakapatid. Isin ito. Yung mga kapatid niya, yung ipinanganak sa espiritu, ay sa espiritu nga. Ito, babasahin ko rin lang. Ito sa Gustuhan ko mga. yun. Nagustuhan ko sa katawan mo. Sa mababaw na po lang kapahayagan Flexible ko. pa lang. Ako dun sa ano. Pasilipin niyo sa aklat ng John. Unay ko po sa Mahal John. bilhin mo. Mahal bilhin mo. Sa John 1, babaga ko po sa 12 hanggang 13. Ito sa kada buwan, ang lahat na sa kanya'y nagsikalga ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi niyo ha? Ilalakta ko na sa 13 na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Tama lang na totoo marami ang Diyos. Tama. May hawa.
Meron kasi ako alam. Tama! O, ito ngayon. Tinino, tama yun. Tinino, ha? Tama yun. Ayun, yun. O, paano ngayon ang paglalarawan ng Biblia? Paano paglalarawan? Ito, sabihin natin ano ha? O, ito ang sabi. Ang sabi po rito sa Diyan, ang inyo ha? Joseph na eh. Sa Diyan ha? Hindi mong damit. Ilan yung tinatawag na ano Tulog na yan, pinasabihan ko. napahayag ko sa akin o sa Lubad niya. Sa Diyan, Hindi yung damit na ganyan. Hindi dapat kasing mahal. Linis na siya. ang sabi Linis-nis. rito, Mag-ano siya. Maghihimol mo. sa 34 Pag pinantulog mo. hanggang 35, Sayang sisira. sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Amen. Eh bakit naging Diyos? Kung tinatawag niya mga Diyos ya o mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi masisira eh. Hindi pwede sirain eh. Ibig sabihin, yung dinatna ng salita ng Diyos, tinatawag na mga Diyos. Gaya, kay Moises, ano sabi doon sa Exodo 7:1. Tignan mo ngayon. Tignan mo ha, sabi ng Diyos. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kapag ang Diyos ba gumawa ng Diyos, tunay ba o hindi? Ay, tunay. O kaya si Moises Diyos, saan si Diyos kay Paraon? Ha? Diyos siya kay Paraon. Ibig sabihin, yung tinatawag na dinagna ng salita ng Diyos, na tinatawag ng mga Diyos, tayo ba dinagna? Amen. O, isang tayo Diyos. Salita. Asan ba tayo Diyos? Saklogan natin ang mga anghel? Isang tayo Diyos. Di ba Diyos tayo? Ng mga taga-sanglibutan? Kaya nga sa aklat ng Daniel, isinasabi kanina na yung paliwanag paliwanag yung panaginip ng hari. Kung sino ang makapagpapaliwanag, kasi kapag wala makapagpaliwanag, naku, daming mamamatay. Ngayon, sino ang makapagpapaliwanag ng panaginip ng hari? Di ba sinabi doon? Mga anak ng Diyos. Niligtas ni Daniel yung mga Diba? wisdom. Mga Diyos tayo. Niligtas niya yung Anong mga... klase? Malaki o mali? Yun lang ang mali nga. Iba naman yung pagka-Diyos ni Kristo eh. Larawan ng Diyos yun. Saan naman tayo larawan? Larawan ni Chris. Ayaw. Larawan ni Kristo, yan ang matanda. Tayo mga Diyos na dinatna ng salita ng Diyos, tayo larawan ni Kristo. Si Kristo naman, larawan ng Diyos na kanyang Ama. Kung bakit mali tayo na Diyos, sabi doon, si Jesus may pagkapantay sa Diyos. O hindi, tingin ko kung pantay, Kapantay din natin yung Ama. pantay din. Kanino kapantay? Pantay lang tayo. Kanino kapantay si Jesus? Sa dinatna ng salita ng Diyos? O kapantay siya doon? Sa nagsabi sa kanyang nagsugo? Diba? Kung saan siya kapantayan? Sa nagsuko. May bagong record.